Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Oh, I will be still and know that you are God. Oh. Yan, isang magandang araw po sa ating lahat. Alam po natin na marami mang problema po tayo ngayon na ating pinagdadaanan at mas lalong-lalo na sa paparating na bagyo. Pero ang pagmamahal po ng ating Panginoon ay mas nangingibabaw kaysa sa ating mga pinagdadaanan namin sa ating mga buhay. So patuloy po nating parayan ng Panginoon sa araw na ito at awitin po natin ang ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muong at siyang kuplihan ko, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Sabay natin, ikaw ang kalakasan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, o Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin.
po, no? Patunay nga po na ang ating Panginoon po ay ating tunay na kalakasan. So, itong panahon na ito, marami po tayong nakikitang mga pangyayari sa ating mundo or sa bansa po natin na hindi natin may iwasan na naiwasan, no? So, hindi natin sila may ignore kasi napaliwanag, known na sa lahat. No, nakikita na po ng bawat isa at hindi natin to pwedeng baliwalain. And alam ko, karamihan sa atin ay nalulungkot dahil sa mga bagyo, sa mga pangyayari man, sa iba't ibang pangyayari man nang nakikita po natin sa balita and sa panahon ngayon na talagang nagkaroon tayo ng kahirapan sa pagpupuri natin sa Panginoon or makapunta man sa simbahan para magkaroon ng fellowship, magkaroon man ng kasama ulit in the actual worship. Hirap man tayo dito, pero alam po natin na laging may paraan sa pagpupuri sa Panginoon, no? Alam ko nasa bawat tahanan po natin, namimiss man natin ang bawat isa na magkaroon ng kamayan, magkaroon ng kamustahan, pero sa puntong ito, gamitin po natin ang sitwasyon na ito na ibigay natin ang lahat ng ating puso, ng ating mga problema sa Kanya lamang. Alam ko mahirap dahil sa puntong ito, gusto man nating magkaroon ng kasiyahan dito sa church, pero I think this is a perfect opportunity, no, na si Lord naman ang ating makausap kahit na tayo ay nasa tahanan. And gamitin natin ang lahat ng ating kalakasan, gamitin natin ang ating mga puso to worship Him, na sa loob man ng maraming mga pinagdadaanan ng bansa po natin or sa buhay po natin, let's give it all to Him, no? Bigay natin sa taong walang katulad. Kaya awitin po natin ang wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad,
Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabihin na sa Panginoon, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Panginoon, alam po namin sa sitwasyong ito ay nababalot po ang aming mga puso at isipan ng takot dahil sa mga nangyayari sa bansa, mangyayari sa aming mga paligid. Pero alam po namin, Lord, na kahit itong mga problema man ay dumating sa aming mga buhay, alam po namin na merong Panginoon na laging magkokontrol sa mga sitwasyong ito. Alam ko po, Lord, na lagi po kayong nandyan, na gumagabay at tumutulong po sa bawat problema na aming nararanasan, Panginoon. Sana po, Lord, mga tao na nasa kanilang mga tahatahanan, Panginoon, gabayan niyo po ang kanilang mga puso at isipan na huwag manaig ang takot, kundi mas manaig pa kung ano ang ipinangako mo sa amin. Panginoon, alam ko pong marami po kaming mga pagkukulang sa aming mga buhay. Marami kaming piniling desisyon na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, Panginoon. Pero kami po ay nagpapasalamat pa rin sa walang hanggang biyaya na iyong binibigay pa rin kahit hindi namin ito deserve. Panginoon, sa pagpupuri namin, Lord, alam ko po ay wala kami dito sa bahay panambahan, Panginoon. Ngunit alam ko pong ang iyong pagmamahal pa rin po ay nasa bawat isa na nanonood ngayon, sa bawat isa na nandito, Panginoon, ay nananaig at tumutulong pa rin kahit kami ay nasa malalayong lugar. I pray, Lord, sa magiging mensahe ng araw na ito, Panginoon, sana po mag-reflect sa aming mga puso, isipan, at may apply po namin ito sa hindi lang po sa araw na ito, kundi sa pang-araw-araw naming pamumuhay. I thank you, Lord, for this day, and patuloy niyo kaming tulungan, Lord, sa pagpapatuloy ng ministry, sa pagpapalawak ng iyong pangalan. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Is Happy Church Day sa araw na ito. At
Akin pong binabati ang bawat isa at lahat ng mga nakaabot sa Facebook Live sa araw na ito, araw ng linggo, no? At kinukumusta po natin ang bawat isa sa kanya-kanyang mga tahanan dahil ang araw na ito ay kakaiba dahil po sa nabalitaan na paranasan ng bagyong Uwan. So sana po ay mag-ingat po tayong lahat at tayo po ay gabayan ng ating Panginoon. So sa mga oras na ito ay atin pong tuklasin at dadako po tayo sa pagbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon na atin pong makikita dito po sa libro ng Matthew, no? Matthew chapter 8, verse 23 down to 27, no? Sabi ng salita ng Panginoon, "And when he was entered into a ship, his disciples followed him, and behold, there arose a great tempest in the sea, inasmuch as the ship was covered with the waves. But he was asleep. And his disciple came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto him, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the wind and the sea. There was a great calm, but the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?" Bago ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Panginoon Diyos, salamat sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkataon na muli kaming makapagbulay-bulay sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. At amin pong dalangin, Panginoon, ang buong pag-iingat. Kami, Panginoon, ay nagtiwala sa iyong pag-iingat na gabayan mo ang bawat isa. Lalo na, Panginoon, sa mga calamity, Panginoon, o bagyo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay aming inaasahan na gumabay sa bawat isa. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay amin pong pagbubulay-bulayan ng iyong mga silita, na ito po, Panginoon, ay siyang magbibigay sa amin ng kalakasan. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa kalakasan espiritual. Patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa pamamagitan nito. Ang lahat na ito ay aming pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, ang librong ito ay sulat, no, na ating makikita sa libro ng Matthew, no? Atin pong ginamit ang salitang ito, ang istoryang ito, na ito'y kwento sa panahon na ang ating Panginoon ay nandito kasama sa kanyang mga disipulo sa kanyang pagmiministeryo, no? So I would like to use the story to speak of the natural and physical calamity, no? But one is emotional and spiritual calamity that happened in our life. So, atin pong pinamagatan ng mensahe sa mga oras na ito, the great storm, no? The great storm. So, typically, ang mga bagyo, no, na karaniwang sumasagisag o bagyo sa ating mga buhay. Mga pagsubok, mga paghihirap, no? At mga kapighatian. Ating buhay ay hindi mawawala na mayroon po tayong mga pagtitiis, no? At yan ay may konsidera natin na mga bagyo sa ating mga buhay. So, dito atin po mapapansin
na ang mga disipulo, no, na sila po ay sumusunod sa ating Panginoon, no, sa doon sa barko na sa kabilang pangpang o lawa na atin pong makikita dito sa Matthew chapter 8 verse 23. Na kung ating basahin, sinasabi dito, and when he has entered into a ship, these disciples followed him. So, dito makita natin mga kapatid na isang malakas na bagyo na dumating sa kanila, no? Nagdudulot po ito ng takot. Nagdudulot ng takot kahit na nasa piling nila ang Panginoon, no? Nangamba ang lahat para sa kanila ay talagang yung buhay nila. Na kahit masabi natin na sila po ay mga alagad ng Panginoon, no? Ay makikita na nabigo sila sa pagtiwala sa ating Panginoong Hesus. So, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, dapat nating laging pagkakatandaan, no? Na sa pinakamahirap at pinakamabigat na araw ng ating buhay dito sa lupa, ay maaari nating laging pagkatiwalaan ng ating Panginoon. No? Dahil alam natin na ang Panginoon ay nag-aalaga sa atin. Maaari tayong mamuhay ng may kumpiyansa at magpatuloy sa ating paglalakbay na laging kasama ang Panginoon sa ating panig. No? Sa gayon, magtatagumpay tayo sa lahat ng mga bagay. So, maaari pa nating magawa o magampanan, no, ang lahat ng mga bagay na nais nating gampanan, no, higit pa para sa Kanya, para sa Kanyang kalulatian at sa pagpapalaganap sa Ebanghelyo. Dahil alam natin na palaging kasama natin ang ating Panginoon. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay matiyak natin na masabi, no, na ang Panginoon mismo nagsasabit sa pamamagitan ng kanyang mga salita na go, no? Go at huwag kang matakot. Dahil ako ay kasama mo, hindi kita tatalikuran, hindi kita iiwanan. Ako ay palaging kasama mo. So, sa istoryang ito, mga kapatid, no, the great storm na atin pong makikita, una, the undisturbed master, ang hindi ginuguluhang Panginoon at may-ari ng lupa. Ating makikita na natutulog ang Panginoon dito, si Jesus, natutulog at sa kanyang pagtulog ay mapayapa siya, no? Mapayapa. Makikita natin dito sa verse 24, chapter 8 sa Matthew. Ang sabi dito, and behold, there arose a great tempest in the sea, inasmuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. So, napakalinaw mga kapatid, no? Na sa kabila ng pagragasa, no, ng unos doon sa dagat kung saan nandoon po sila sa loob ng barko, ay si Jesus nakitaan na siya ay nahimbing sa kanyang pagtulog. So, bago ang talatang ito, no? Bago ang talatang ito, ay atin pong mapapansin doon sa mga una pang mga verses, ay ang ating Panginoon ay nakagawa ng maraming mga himala, no? Pinagaling niya ang mga kitungin,
Pinagaling niya ang alipin ng sundalong senturyon at binigyan niya ng kagalingan ang biyanan ni Pedro. At pinalaya niya ang marami mula sa mga kasamaan, no? Siya ay nasa Capernaum, ay napalibutan siya ng napakaraming mga tao sa kanyang pagtuturo. At ganun pa man ay naimbitahan siya. Inibitahan niya ang kanyang mga alagad na tawirin ang lawa. So, yan ay mga bagay talaga na makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y dito sa sanlibutan, siya'y isang tao, totoong tao. At dahil siya'y tao, ay naranasan niya lahat na emosyon bilang tao. May mga panahon na siya'y napagod, no? May panahon na siya'y nag-weary, mga positive na mga weary, no? Mga alalahanin. Bilang tao at naranasan niya na wala po siyang pahinga. So, kita natin mga kapatid na sa kanyang pagtulog ay talagang napakahimbing, no? At sa kanyang pagtulog ay talagang peaceful. Walang mga anumang mga balakid na ating makikita sa kanyang pagtulog. So ang pangalawa dito, makikita natin dito mga kapatid, ang dalamhati ng mga alagad, no? Ang pagkabalabag, no? Pagkabagabag ng mga alagad. Kita natin dito na mababasa sa verse 38 sa chapter 4 sa Mark, no? Sabi dito, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? No? Dahil natutulog siya doon sa hulihang bahagi, no? Sa ibabaw ng kutsyon. Ginising siya ng mga alagad at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anumang sa iyo na napahamak tayo? No? Talagang grabe ang kanilang pagkabagabag, no? Ang kanilang pagiging yung emosyon nila na nagdalamhati sila sa mga oras na ito. At sa labis nilang takot, no? Para sa kanilang buhay, kaya hindi sila ang dalawang isip, nagisingin ang Panginoon at tanungin siya, kung hindi ba niya alintana ang kanilang kaligtasan. So ipinapakita nito ang daing ng mga kaluluwang nababalisa na naghahangad ng kapayapaan. So, ito mga kapatid, na talagang kung clouded na tayo sa kung anuman ang mga bumabagabag sa atin na mga problema, parang bagyo. Kapag titingnan natin ang ulap, no? Kung tayo titingala sa langit at titingnan natin yung lupa na napakadilim at may panganib doon sa ating nakikita. At ang kasunod dyan, ang mga ulan, malakas na ulan at ang epekto sa ulan na ito'y nagdadala ng anumang mga sakuna, no? Baha. At sabayan pa ng napakalakas na hangin. Alang hindi natin makikita na may araw pa pala doon sa likod ng panganod, no? O sa ulap. Mahirap magtiwala o mahirap maniwala, no? Na mayroong araw sa likod ng ulap
Sa panahon na makikita po natin ang mga bagyo, epekto ng bagyo, makikita po natin na nasisira ang mga bahay, lumipad ang mga yero o ang mga bubong sa ating bahay, at nakikita po natin ang mga tao na kanya-kanya pong takbo upang iligtas po ang kanilang buhay. Napakahirap maniwala na sa likod ng mga ulap na yan ay mayroon pong araw na bumubusilak. Ganun po sa ating mga buhay, mga kapatid, na pag dumating ang mga problema sa buhay natin, ay napakahirap magtiwala na may Diyos na nandyan upang atin pong pagtiwalaan. So, number 3, ay sinasabi dito na the survivor's rebuke. No? The Savior's rebuke. The Savior's rebuke, no? So, makikita natin dito sa Mark 4:39 na sinasabi dito, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. So, nandoon na, at ang Panginoon ay ginising, no? At ang sabi dito, sinaway ang hangin, no? Sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, no? Tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. So, dahil nga sa ating nakita kanina, na kalimutan ng mga alagad na doon sa barkong yan, na kahit may bagyo, kalimutan nila na ang Panginoon ay kasama nila. Cause of unbelief, result is fear, no? So, ang resulta ng ang dahilan sa kanilang unbelief, no, ay nagreresulta palagi po yan ay takot, no? At sinabi dito sa verse 40, and he said unto them, Why are ye so fearful? So is it that ye have no faith? Ibig sabihin ba ay wala baga kayong mga pananampalataya? So, mayroong issue dito sa pananampalataya na ang Panginoon ay nandoon na. Nandoon ang mga apostles, yung kanyang mga alagad. Totoo na mayroong bangka, mayroong dagat, may bagyo. So, nakitaan na may nakulang sa bagay nito at ang hinanap ng Panginoon dito, na wala baga kayong pananampalataya. So, sa buhay natin bilang tayong mga anak ng Panginoon, ay hindi ibig sabihin na tayo ay nakasakay sa barko ng buhay. No? Hindi ibig sabihin na nakasakay po tayo sa barkos ng buhay na nandyan ang Panginoon, na tayo po ay ligtas na sa anumang mga sakuna. Wala pong garantiya na kung ikaw po ay anak ng Panginoon at ang Panginoon ay nasa iyo, ay ikay ligtas na doon sa anumang mga bagyo sa buhay. Anuman ang mga sakuna o ragasa na mga unos sa buhay natin. Subalit ang pinapangako ng Panginoon sa atin, anuman ang mga bagay o anumang unos sa buhay natin, o anumang mga problema, kabigatan, no?
andyan man yung unos, ang garantiya ng Panginoon sa bawat isa na makakasigurado tayo na hindi tayo iiwanan. No? Hindi po tayo pababayaan at lagi po tayo sinasamahan ng ating Panginoon. Tulad po sa nangyari sa istorya na atin pong pinagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. So, ang tanong dyan, kung may bagyo, takot para lulubog, at nandoon po yung dalamhati, no? Nandoon po yung emosyon na talagang yung takot na grabing pagkatakot. So, ang tanong doon, paano nga ba lulubog ang barko? Kung kasama mo ang may likha, no? Ang pagpatahimik sa bagyo ay isang dakilang pagpapakita na makapangyarihan ang Diyos, no? Sumusunod ang kalikasan sa isang utos lamang ng Panginoon na sinasabi niya, peace, be still. Katahimikan, tumahimik ka, huminto ka. No? Yun po ay atin pong pagkakatandaan na ang Diyos ay siyang tagapaglikha sa lahat, na kahit sa buhay natin, tayo po ay kanyang mga anak. At ang pangako ng Panginoon, hindi niya po tayo iiwanan, ni tatalikuran sa kahit anumang sakuna. Number 4, sinasabi dito na makikita nito namangha ang mga alagad, no? Labis na namangha ang mga alagad. Na makita po natin dito sa verse 38, no? Sabi dito, sa 41. So 41, no? Ang sabi dito, and they feared exceedingly, and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? No? Klaseng tao ito, no? Kumbaga sila'y natakot. Nandoon po sila sa takot, no? At yung takot na ito ay napalitan na talagang may pagka-amaze, no? Namangha sila na nagsasabi-sabihan na talagang sino nga ang taong ito? Dahil walang normal na tao na kayang pakalmahin ang kalikasan. Lalo na kung may bagyo o anumang mga kalamidad. Walang normal na isang tao na makapagpakalma sa ganung sitwasyon, kundi ang Panginoon lang, no? Kaya nga, sabi nila, sino nga ba po itong taong ito? Na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa Kanya. So, dito makikita natin mga kapatid na sa bawat unos ng dinaraanan, no, na natuklasan natin, tunay na kalikasan, si Jesus ay siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay kaya niya. May mga bagay na talagang hindi po natin kaya at hindi po natin kontrolado ang lahat ng mga bagay. Pero kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. At
na kailangan ng Panginoon ang pananampalataya doon sa mga bagay na ito. So, ang bawat pagsubok o pagkakataon upang mas lalong makilala siya at ang ating pananampalataya ay lalo pang tumitibay. So, isipin natin at lagi po nating pagkatandaan, walang bagyo, no, na mas malakas pa kaysa ating Panginoon, na siya ang kasama natin araw-araw. Sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal, tayo ay ligtas at payapa. Sa bawat paglalakbay, higit nating naiintindihan at nararamdaman ang kanyang dakilang pag-ibig. So, huwag nating kalimutan, sa gitna ng unos, siya ang ating kanlungan. Siya ang ating kanlungan at liwanag, ilaw at lakas. So, anumang unos, mga kapatid, o pagsubok sa ating buhay, isipin natin na ito'y nakakatulong din sa atin upang tunay nating makilala kung sino at ano ang Panginoon sa ating buhay. No? So, kita natin sa istorya kanina na talagang matapos silang natakot, matapos silang nagkakaroon ng pagbabalisa, ay na-amaze nila, no? Amazed sila sa Panginoon. Sino ba talaga tong tao na ito? Na-amazed sila ng ating Panginoon. No? So, pananampalataya. So matapos nating malampasan ang mga pagsubok, no, paglalakbay na parang umaakyat tayo sa mga pagsubok na yan. Tunay nga at napakaganda na ang Diyos ay hindi niya po tayo iiwanan at tatalikuran. So, mga pagsubok na yan ay sumubok sa atin upang tayo'y tumibay pa sa ating pananampalataya. May mga dahilan po ang mga bagay kung bakit nangyayari yan. Kaya kung tayo po ay nagmahal sa ating Panginoon, sabi dyan sa Romans chapter 8 verse 28, and we know all things. And we know all things. Anong kasunod dyan? And we know all things work together for good. At ang sabi doon, to them that love God and called according to His purpose. So, alaala sa bawat isa, bawat bagyo, no, bawat pagsubok, no, mas makilala natin ang dakilang pagmamahal at kapangyarihan ni Jesus. Siya ang ating lakas, kanlungan sa lahat ng panahon. So, pagpalain nawa ng Panginoon ang mga salita niya na atin pong napagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa mga oras na ito. Salamat Panginoon sa mga salita mo na laging pong nagpapalaala sa amin. Anumang unos, Panginoon, sa aming buhay, ay kami po ay nagiging malakas dahil sa pananampalataya, Panginoon, na kami ay nagtiwala sa iyo, Panginoon. Magtiwala, Panginoon, sa iyong kakayanan. Hindi po, Panginoon, sa kung ano man ang kakayanan namin, kundi sa magagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. At salamat, Panginoon, na sa lahat ng mga unos o anumang mga bagay, Panginoon, o kabigatan, ay pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. At ipinapakita mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay
Diyos na tumutugon, Panginoon, sa anumang mga pangangailangan. At salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na ipinakaloob mo sa amin, Panginoon, ang gawain ito upang mapalakas kami, Panginoon. Kahit sa kabila ng mga bagyo na aming mararanasan, patuloy ka, Panginoon, na purihin at sambahin, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa aming pag-iingat. At umasa kami, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang Diyos na mas nag-iingat sa aming lahat. Lahat na ito ay aming pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen.
hear the